Tayo'y natitipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. Amen. Magandang gabi po sa inyo mga kapatid. Magandang gabi ng tao. Itinatampok sa ating Ebanghelyo ngayon ang talaan ng mga ninuno ni Jesus. Ilan sa kanila ay mga kilalang karakter na may mahalagang papel sa kasaysayan ng ating kaligtasan. Subalit marami rin sa mga ito ang mga makasalanan. Inilalarawan ng talaan ito ang pagpasok ni Jesus sa kasaysayan ng tao. Siyang naruok ng kasaysayan ng Israel, ang Mesiyas nilang hinihintay. Kay Jesus na iganap ang kahulugan ng kasaysayan ito. At upang may karapat-dapat tayo sa ating banal na pagdiriwang, aminin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. Sinubok tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyaya ang mga makasalanay nagsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklo ka sa kanan ng Diyos, Ama, para pamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit at kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging biring si Santa Maria ang mahal, kami naway makahango sa hapis ng kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawa ng hanggan. Amen. Magtiupo na. Paulan sa unang pagkain. Sa kabila ng mga pagkukulang at kahinaan ni Juda at ng kanyang bibig, ituloy pa rin ang Diyos ang kanyang bahay. Kay Juda, mahula ang kanyang bibig at sa bibig mahula ang bibig. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at kanyang sinabi, "Kayo, mga anak, magsilapit sa akin. Akong inyong ama ay sumandaling dinggin. Ikaw, Huda,
ay papupurihan niyong mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa leeg ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na leon ang iyong larawan, muling nagkukubi matapos pumatay. Ang tulad ni Huday, leong naghihimlay, walang mangangahas lumapit sinuman. Hawak niya'y setrong tuon at paanan, sa gisag ng lakas at kapangyarihan. Ito'y tataglayin hanggang sa dumatalang buhay ng haring dito'y magtatanging. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan. At pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang lupain nawa niya'y umanlad at managana. Maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap at ang mga taong walay pagkukulan ng pag-iingat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa yaong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan. Manatiling laging banto na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng bansa. At sa Diyos, silang lahat dumalangin. Hari nawa, pagpalain kaming lahat, tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Pagsikalong. Sumainyo ang Panginoon. Sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Jesucristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac. Si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Dahil anak naman ni Juda kay Tamar sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Esron, at si Esron ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason, na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz. Naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse, na ama naman ni Hari David. Naging anak ni David si Solomon, na dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat, at si Josaphat ang ama ni Joram, na siya namang ama ni Osias. Ito si Osias ang ama ni Jotam, na ama ni Akas, at si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Osias. Si Osias ang ama ni Jeconias,
at ang kanyang mga kapatid, panahon noon ng pagkatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos pagkatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel, na ama naman ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud, na ama naman ni Eliakim. At si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Zadok, na ama naman ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Makan, na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Sa mga tuwid, 14 sa linahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkatapon sa mga Babylonia, at 14 din mula sa pagkatapon sa Babylonia hanggang kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi, Father. Ikalawang gabi ng ating pagsisimbang gabi sa paghahanda natin sa pagdating ng Kapaskuhan. Siya araw nating pagsasagawa ng simbang gabi na ating inaalaala at inaalay sa ating mahal na ina itong siyang na gabi na kung saan tayo ay naghahanda upang hanggang sa pagdating ng Kapaskuhan. Ikalawang gabi na kung saan ipinakilala sa atin ang pinagmulan ni Jesus. Si Jesus na kung saan kinilala nating manunubos. Si Jesus na kung saan siyang nagtubos o tumubos sa ating mga kasalanan, na kung saan ipinakilala sa sulat ng ating Ebanghelyo ni San Mateo. Ang tanong ko sa inyo, kilala niyo ba ang lahat na binasa ko? Kung nagbabasa kayo ng Biblia, marahil kilala ninyo. Pero kung hindi kayo nagbabasa ng Biblia, kilala niyo si Azor, si Boaz, si Manase. Si Manase, marahil kilala ninyo. Si Zadok. Pero mga kapatid, kung titignan natin kung bakit yung sulat ng Ebanghelyo ni San Mateo ay nagsimula sa genealogy ng ating Panginoon upang kilalanin ang kanyang pinagmulan. Yung kanyang pinagmulan na kung saan mayroong ups and downs. May pagkakamali at may tinutuwid. May kasalanan at may, sabi nga, ginagawa na ipakita ang kabutihan pa rin ng Diyos. Dahil ang mga tao ito nagpatunay sa karakter na kung saan upang tuparin ang pangako ng Diyos Ama sa sangkatauhan. Naging daan, naging parte ng kwento na tinatawag salvation history. Mababasa niyan mula doon sa may unang aklat ng Genesis hanggang sa katapusan na si Jesus ay dumating. Kaya nga sabi ko kanina, kung kilala ninyo, marahil mahilig kayo magbasa ng Biblia. Sapagkat lahat ng tao ito ay naging parte ng kwento kung paano binuhay ng Diyos Ama ang tinatawag na salvation history mula pa man sa pagpili kay Abraham hanggang kay Jesus. Ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak para sa atin. Pero bakit kailangan kung saan sa sulat ni San Mateo, inihayag niya ang kwento ng kanyang mga lolo, ako sa tuhod, maraming mga lolo sa ukuhan, sabi nila, na kung saan upang tayo sa pagkilala natin kay Jesus, sa pagtanggap natin kay Jesus, dapat kilala din natin ang kanyang pinagmulan. Mahirap kumilala sa isang tao na hindi mo alam kung ano ang kanyang pinanggalingan. Mahirap tumanggap sa isang tao na hindi mo alam kung kanino siya nanggaling. Di ho ba? Tulad pag sa amin, dahil kami ay lahing Ilonggo, sa mga Ilonggo dyan, Merry Christmas. Dahil kami ay lahing Ilonggo, sa amin, may mahilig doon tinatawag na hayok. No? Yung para bagay yung pangalan mo, may karugtong. Yung karugtong na yun ay doon kakilalanin. Pero sa akin, ang tawag sa akin ay tudyong. No? Sa bahay, sa mga kaibigan ko, tudyong ang tawag sa akin. Pero sa paglabas ko sa ibang mga tao, kustodyo o roy.
Pero dahil sa mga Ilonggo, mas kilala kong Tudyong dahil Roy Tudyong ang tawag sa akin sa aming baryo. Hindi ako kilala din ako studio. Ibig sabihin, kinilala ka kung ano yung ibinigay sa iyo ng kumbaga hayo sa iyo upang ikaw ay kilalanin bilang isang, sabi nga, ganyan. Now, kung bakit ko sinasabi na kung saan, minsan, nagbibigay tayo ng pangalan dahil doon natin kinikilala at kung paano natin siya kilalanin sa kanyang pagkatao. Alam niyo mga kapatid, kung bakit ikinuwento ni San Mateo ang pinagmulan ni Jesus upang makilala ng lubusan kung paano ang paglalakbay ng salindahi ni Jesus na hindi po naging perfecto. May pinanggalingan na kung saan nagsimula din sa pagkakamali. Tingnan natin si Abraham, tingnan natin si David. Ang lahat ng ito, ang mga tao nito ay hindi lang po, hindi sinabing pinili ng Diyos, pero hindi perfecto. Nagkasala, nagkamali, pero naging parte kung paano si Jesus dumating sa sangkatauhan sa atin bilang ating manunubos. What I mean is, minsan sa buhay natin, lalo din sa pamilya, kung bakit nagtatanong tayo, minsan, bakit may ganyan siya anak, hindi naman ganyan yung kanilang mga pamilya. Diba, minsan may ganyan sinasabi. Para baga sinasabi na sa pamilya may tinatawag na black sheep. Hindi nawawala yan. Kung baga sa bunga, may mabubulok. May nabubulok. Na kung saan, sabi nga, kung bakit sa isang pamilya ay may tinatawag na black sheep dahil yan ang magbibigay ng katuturan, magbibigay ng, sabi nga, kung paano paglabanan, lalo tigil kung paano tuuin yung kanilang struggle na kung saan, sabi nga kapag ang pamilya ay perfecto lang at walang hinaharap, eh para bagang ang buhay ay hindi makulay. Kailangan mong i-challenge sa iyo sarili sa isang bagay upang makita mo ang katuturan, ang iyong, sabi nga, pagtitiis, ang iyong tagumpay na iyong alam mo na iyong pinaghirapan. Now, kung bakit ko sinasabi na kung saan kinuwento ni San Mateo ang bagay dito upang makita natin kung paano naglakbay ang salilahi ni Jesus upang tayo kumilala kay Jesus bilang ating manunubos na kung saan siya mismo ay nagpakita nito, nagpatunay nito na kanyang pinanggalingan na hindi rin perfecto. Pero naging daan upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Alam niyo ba kapatid, sa paghahanda natin ng Kapaskuhan, dapat makita natin na kung saan tayo sa ating paghahanda, nandun ang kakulangan, nandun ang mga pagkakamali, lalo din sa panahon ng pandemya. Sa panahon pa rin kung saan, sabi ko nga, nililimitahan yung ating pag-celebrate ng Christmas this year. Dahil kailangan sumunod sa sinasabi ng ating, sabi nga, limitasyon dahil pa rin sa pandemya. Pero mga kapatid, ang tanong ko sa inyo, paano ba natin ito ipagdiriwang na puno-puno pa rin ang kaganapan? Paano ba natin ito ipagdiriwang na puno-puno pa rin ng paghihintay sa tuwa na dapat si Jesus ay siyang isilang muli sa sapsapan? Na kung saan kininala natin ang kanyang pamilya, ang kanyang pinanggalingan, na sabi ko kanina, ups and downs, pero binuo, ibinigay sa atin at maging daan upang tayo ay magdiwang ng Kapaskuhan. Na atin pa rin tatanggapin, na atin pa rin ipapakita at atin pa rin pasalamatan sa nangyari at naganap na kung saan sa kanyang pag-aari ng buhay, tayo ay tumanggap ng pagkalaya sa kasalanan. Kaya mga kapatid, halinawa sa 2 gabi pa lang ng ating paghahanda sa pagkilala natin sa kanyang pinagmulan na kung saan ito dapat ang bunga ng ating paghahanda sa pagdating ng Kapaskuhan kung paano tayo kumilala din sa ating sarili at sa ating kapwa-tao na may kakulangan, may ups and downs, pero hindi pa rin natinag dahil sa pagtanggap kay Jesus bilang manunubos. Kaya mga kapatid, ito challenge sa atin na kung saan bagamat tayo sa ating pamilya ay maraming struggles, maraming pinagdaanan, pero ikilalanin pa rin sapagkat tayo sa pagtanggap natin kay Jesus, ito ang maging buod ng ating Kapaskuhan. Sa pagpapakita natin ng pagsusubika na ano pa man ang ating hinaharap sa ating paglalakbay, nandoon yung ups and downs, pero yung ating
pagbuo sa pagdiriwang ng Kapaskuhan ang siyang hindi mawawala upang tayo ay patuloy na tumanggap kay Jesus bilang ating pag-asa lalo tigit sa panahon ngayon na tayo nasa krisis pa rin, nasa pandemya pa rin, na magbibigay sa atin ng kahulugan kung ano masigit na bunga ng ating paghahanda sa Kapaskuhan. Sabi ko nga, unang gabi, yung Pasko ito ay maging kwento ng karamihan. Pinaka-historical na pangyayari sa ating Pasko, na paghahanda ng Pasko sapagkat sabi ko nga, nilimitahan, maraming nawala na dapat ipinagdiriwang natin sa taon ito, pero ganun pa man, mangyayari ang ating pagdiriwang ng Kapaskuhan. Yun nga lang, minsan nagtatanong kung ang Pasko ay maligaya pa ba, kung ang Christmas ay ready pa ba, kung ang bagong taon ay maligo pa ba, kung ang New Year ay happy pa ba, dahil sa pangyayari natin pinagdaanan sa taon ito. Pero mga kapatid, tandaan natin, ipinakilala sa atin isang San Mateo ang lahat nito upang tanggapin ang lubusan si Jesus bilang ating totoo at tunay na buod ng Pasko upang tanggapin sa ating kalooban, sa ating pagkatao ang maging bunga ng ating pagdiriwang ng Kapaskuhan na siya magbibigay ng kahulugan at malintaan upang patuloy na bumangon at humarap pa rin sa hamon ng buhay kahit pa man sa ups and downs na mayroon tayo. Kung tayo ay nagsusumika at lubusang tanggapin si Jesus sa ating buhay bilang tunay na marulubos ng tanah. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. May gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako sa Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus mga daing bibig. Nanakaw sa kinaroonan ng mga yumaw. Nang may katong araw na buhay na mabuti. Umakyat sa langit, naluluto sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula para dito at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumulog tayo sa Ama na siyang gumawa ng ito sa ating kasaysayan upang matupad ang nais niyang tayo'y lingapin at iligtas. Ang ating tutugon, Ama namin, lingapin mo kami. Ama namin, lingapin mo kami. Magtulungan nawa ang mga pinuno ng ating simbahan tungo sa pagbabago at pagsasabuhay ng mga pangako ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, lingapin mo kami. Matuto nawa tayong makita ang kabutihan ng bawat isa sa pamamagitan ng pag-iwas sa paninirang puri at pagtulikod sa mga kasalanan. Manalangin tayo. Ama namin, lingapin mo kami. Makasumpong nawa ng pag-asa sa pag-ibig at awa ng Diyos ang mga taong nalulungkot o may matinding pinagdaraanan. Manalangin tayo. Ama namin, lingapin mo kami. Magkamit nawa ng kagalingan at maayos na kalusugan ang mga kapatid nating may sakit. Manalangin tayo. Ama namin, lingapin mo kami. Tanggapin nawa ng Diyos sa kanyang kaharian ang mga kapatid nating yumao upang makasumpong sila ng kapahingahan magpakailanman. Manalangin tayo. Ama namin, lingapin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama namin, lingapin mo kami. Ama, lingapin mo ang bayang nagsusumamo sa iyo. Tulungan mo kami masundan ng iyong kalooban upang sa pamamagitan ng aming pagtalima,
tuluyan naming makamit ang kaloob mong kaligtasan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang pag-aay natin ay kalugan ng Diyos sa mga makapangyarihan. O itong pagkakain sa iyong mga kamay, sa katulian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob na banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang ng iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritu Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu ay mabanal ng kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan na ganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Santo Papa, ni Socrates naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga tumanaw. Kawan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagidapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na Malabirhing Maria na ina ng Diyos, kaysa ng kanyang kabiyak na puso na si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng Puri Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantala naming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inanyayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako dapat tumunod sa iyo sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin ako. Isang lang po.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagadahang loob ay aming hinihiling upang pagpaparangal namin sa mahal na Beren ay pagtulad namin sa Kanya ay magpagidapat na aming paglikuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan po ng mga namumuno sa pamahalaang panlalawigan ng Palawan, sa pangunguna po ng ating gobernador, Governor Jose Chavez Alvarez, at Vice Governor Victorino Benny Socotes, at sa lahat ng bumubuo upang magkaroon ng anticipated Misa Diario o Simbang Gabi dito sa Kapitolyo. Taos-puso po ang aming pasasalamat kay Reverend Father Custodio Indiliado. Father Roy, maraming salamat. Sa pamumuno po sa ating banal na misa, sa ganito, sa ating mga ministrong life po ng komunyon, lectors at sa ating choir, at sa inyong lahat na nakibahagi sa ating banal na misa, maraming salamat po. Ang ating sponsors bukas ay ang Office of the Vice Governor, Provincial Engineering Infrastructure Office, Provincial Cooperative Development Office, Palawan Heritage Center, Culture and Arts Office, OPG Information Technology Division, PG&J Trading and Construction, 1310 General Merchandising, Mail Davidson Trading, Lam Lending, Miss Merlina de la Cruz and Family, Miss Jessica Bacaltos and Family, and Miss Mary Chiel Villanose and Family. Muli po, magandang gabi sa inyong lahat at advance Merry Christmas and Happy New Year. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. Magsiyo po kayong lahat at hingi ng pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Ang makapangyarihang Diyos Ama, na bugtong na anak, na naparito na noon at hinihintay natin bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag na kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagkataginawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pagkilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng katimpalang buhay na di matatapos. Kapag siya'y dumating na, nang may kadakilang lubos sa magpasawalang hanggan. Amen. At naway pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, ang Ama, at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating banal na pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.